Taong 1770, may nirepormang kastilyo sa Handschusheim malapit sa Heidelberg sa Germany. Sa gitna ng pagkukumpuni, may nadiskubring bangkay ng isang sundalo. Nakatayo, naka-armor, at parang ibinaon ng buhay sa pader. Ngunit ilang taon lang ang lumipas, sa kabilang bayan ng Hirschhorn, natagpuan naman ang bangkay ng isang babae. Nakabaon rin sa dingding. Ano ang koneksyon nila? Isang bawal na pag-ibig. Ito ang bawal na pag-ibig sa Handschusheim na matutunghayan nyo sa Dear Charot Travel and Food Vlog. Isang batang kawal, matapat, at handang ialay ang buhay para sa kanyang Panginoon. Lumaki siyang tapat sa watawat ng kanyang kastilyo, ang Tiefburg ng Handschusheim. Sa kanyang mga mata, tanging karangalan at utos ng digmaan lamang ang mahalaga. Ngunit sa gitna ng tunggalian, sa pagitan ng espada at sigaw ng labanan, may nagbago. Isang sulyap, isang ngiti, isang dalagang mahalika mula sa kabilang panig ng Ilog Neka. Anak ng kaaway, anak ng Hirschhorn. Sa mga lihim na pagkikita sa kagubatan, sa mga lihim na ipinapasa sa gabi, unti-unting nahulog ang kanyang loob sa isang pag-ibig na ipinagbabawal ng kanilang daigdig. Ang kanilang murang puso, bagamat nasa magkabilang panig ng digmaan, ay tumibok sa iisang musika. Ang musika ng isang pag-ibig na hindi pinahihintulutan, ngunit totoo. Mas totoo pa kaysa mga pangakong binitawan ng kanilang mga pinuno. Ngunit gaano kalayo ang mararating ng pag-ibig kung ang buong mundo ay tutol dito? Sa katahimikan ng gabi, habang ang mundo ay nahihimlay, sa liwanag ng malamlam na buwan, lihim silang nagtatagpo. Malayo sa mata ng mga bantay, malayo sa batas ng kanilang lipunan. Sa lumang hardin ng kastilyo, sa pagitan ng mga halamang ligaw at sirang arkong bato, doon nila isinumpa ang kanilang pagmamahalan. Walang saksi kundi ang hangin, ang buwan at ang mga bituin. Doon, bawat halik ay may kaba, bawat haplos ay may bigat ng panganib. Alam nilang ang bawat yakap ay maaaring magdala ng kamatayan. Ngunit para sa kanila, mas pipiliin pa nilang mabuhay sa ilang segundo ng totoong pagmamahal kaysa sa isang buong buhay ng kasinungalingan. Sa bawat pagpikit ng mata, ang isa't isa ang tanging mundo na meron sila. Isang mundong binuo sa gitna ng panganib at winika ng puso, kahit alam nilang hindi ito magtatagal. Ngunit walang lihim na hindi nabubunyag. Sa bawat aninong gumagalaw, sa bawat bulong ng hangin, may matang mapanuri na nagmamasid. At isang gabi, habang ang buwan ay kalahating natatakpan ng ulap, may isang nakakita. Isang tagapaglingkod, tahimik, ngunit mapagmatsyag.
nasilayan niya ang dalawang pusong hindi dapat nagtatagpo. At sa isang iglap, ang kasaysayan ng dalawang nagmamahalan ay isinumbong. Isinumbong sa Panginoon ng Tifbol. Galit ang bumalot sa kanyang puso. Para sa kanya, ito'y hindi lamang pagtataksil, kundi isang pagyurak sa dangal ng kanyang pangalan at ng kanyang lahi. Wala siyang tinanggap na paliwanag. Wala siyang pinakinggang pagsusumamo. At sa halip na awa, hatol ang kanyang ibinigay. Mula sa liwanag ng pag-ibig, lumipat sa dilim ng kaparusahan ang tadhana ng dalawang puso. At nagsimula ang kanilang pinakamasakit na yugto. Ibinilanggo ang kawal sa mismong pader ng kastilyo. Buhay pa siya nang ipinasok sa loob ng guwang ng lumang pader. Habang ang mga bato at simento'y isa-isang ibinabaon, tila bawat isa'y puntong nagtatakda ng kanyang katapusan. Walang paglilitis, walang pagkakataong magpaliwanag. Ang kanyang tanging kasalanan, ang magmahal sa maling tao. Ang bawat hininga ay naging mahina, hanggang sa ito'y tuluyang nawala sa dilim, sa lamig, sa katahimikan. Sa kabilang banda, ang dalagang mahal niya dinala sa isang malayong kumbento. Ikinulong sa loob ng mga makakapal na pader ng pananampalataya. Ngunit hindi kayang itago ng mga dasal at sakit. Hindi kayang patahimikin ng banal na lugar ang sigaw ng kanyang puso. Sa gabi, habang ang buong kumbento'y tahimik, ang kanyang mga luhay dumadaloy, parang ulan na tumatama sa bintanang bakal ng kanyang selda. Wala siyang alam sa naging sinapit ng kanyang iniibig. Ngunit sa kanyang puso, ramdam niya ang pagkawala. Sa katahimikan ng guho, naroon ang alingawngaw ng kanyang dalamhati. Isang kwento ng pag-ibig na nilamon ng kapangyarihan at pinarusahan ng mundong hindi pa kayang umunawa. Taon ang lumipas. Ang kwento ng batang kawal ay unti-unting nilamon ng katahimikan. Ang kanyang pangalan hindi na nabanggit. Ang kanyang pag-ibig naging alamat lamang sa mga bulong ng gabi. Ngunit ang katotohanan ay may sariling paraan ng pagbabalik. Noong taong 1770, habang isinasagawa ang pagkukumpuni sa isang bahagi ng lumang kastilyo sa Hansjusheim, isang nakakagimba na tagpo ang nadiskubre. Sa likod ng makapal na pader, isang bangkay, nakatayo, nakaarmas. Suot pa rin ang kanyang sinaunang baluti. Ang kanyang katawan ay tila nanatiling nakatayo sa paglipas ng daan-daang taon. Parang nagbabantay pa rin o naghihintay. Walang pangalan, walang paliwanag. Ngunit ang kanyang presensya ay tila sumisigaw sa katahimikan. Isang patunay ng isang trahedyang pilit itinago. Ngunit
hindi na kayang ikubli ng kasaysayan. Hanggang ngayon, ang bawat batong bumubuo sa Thiefborg ay tila may tinatagong hininga ng nakaraan. Tahimik silang nakatayo, parang mga saksi ng isang kasaysayang pilit kinalimutan ngunit ayaw maglaho. Sa bawat pagaspas ng malamig na hangin sa paligid ng kastilyo, may kasamang buntong hininga. Isang paalala ng pag-ibig na hindi binigyang laya, ng dalawang pusong pinaglayo ng kapangyarihan at takot. Marahil, hindi na natin malalaman ang buong katotohanan. Ngunit ang alaala ng kanilang pag-ibig ay mananatili sa hangin, sa lupa, sa puso ng Thiefborg. At eto si Dear Charot na nagsasabing, subscribe my channel, like, leave your comments, share, hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko.